Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Muli po nating binubuksan ang ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio. Kasama po natin ang ating mga iginagalang na mga kasamahan po sa ating programa. Ang dati pong President ng Rotary Club of Lipa South, Ding Ding. Nabuhay, Happy Valentine po mga kababayan. Maligayang buwan at linggo ng mga puso. Sa ating past district governors ng Rotary, sa ating district governor ng Rotary, at lalo-lalo na kay district governor, past district governor Mon Kumagon sa kanyang kaarawan at sa tribute na gagawin ng ating mga past district governors dito sa ating distrito ng Rotary. Sa ating district governor, sa kasalukuyan si Danny Ona, at siyempre, nais nating batiin ang ating bagong district governor nominee, Dindo Katigbak, na inaakala natin na sa susunod na mga episode natin ay makakaugnay natin dito sa APAP Batangas. Mabuhay po mga kababayan. Happy Hearts Month. Thank you very much, Ding. Happy Valentine's Day. Kasi ito ay hanggang 14, di ba? So talagang pasok na itong ating programa. At si Mar Amparo, Vice President ng Rotary Club of Lipa South. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood, sa ating mga bisita. Sa inyo po lahat, Happy Valentine po sa inyo. Vice President ng Chamber nga pala, kasi Director ka nga pala ng Rotary Club of Lipa South. Ganyan, no? And si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Sa mga manonood po, magandang gabi. At sa mga lovebirds, magandang Happy Valentine. Tama-tama po, merong dinner dance for a cause ang bukas loob sa Diyos na gagawin sa February 14. Kayo po inimbitahan at suportahan po natin ang kanilang covenant. At si Lieutenant Alan Soriano ng 748th Combat Group. Sa ngalan po ng aming group commander na si Major Cesar Lobaton, magandang gabi po, maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat. Thank you. And A2C Alvarez ang kasama pa, no? Bati ka lang, Alba. Magandang gabi po sa mga manonood at Happy Valentine's Day po. Mga kaibigan, ngayon po ay napakalaga ng ating pag-uusapan at alam ko po na magiging interesado po ang lahat ng ating mga tagapagsubaybay sapagkat ito po ay mayroon pong kinalaman tungkol sa ating mga puso. Eksakto, ano? Dahil Valentine's Day, ang pag-uusapan natin sa puso, idadissect natin, ano? Pati tingnan natin yung anatomy ng puso para makita natin. At alam niyo itong ating programa ay partner po natin dito ang Lipa City Medical Society. Ito po yung very strong partner ho ng ating programa. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga kumbaga nagpunla ng binhi nito, sila Dr. Andal, ang may bahay ni Ding Andal. At of course, ang kanyang anak na si Dr. Celine Andal, na isa rin pong doktora ito, specialist po ito sa, siya po ay internal medicine, no? At saka nag-specialize po siya sa hematology, pero batang-bata din, diplomate na siya. No, sa talagang believe ako kay Ding talaga. Mga kaibigan, siya po ang magpapakilala sa ating pong bisita ngayon na specialista po sa puso. Doktora? Magandang araw po ulit sa inyong lahat. In behalf po ng Lipa City Medical Society, kay President Dr. Roy Gonzales po at sa mga kasamahan po namin sa LCMS, wini-welcome po namin yung atin pong guest ngayon sa APAP. Siya po ay nag-graduate ng medicine sa De La Salle Health Sciences Institute at nag-residency ng internal medicine din po sa Makati Medical Center na kung saan siya po ay chief resident at nagtapos po ng subspecialty
Specialty ng Cardiology sa Makati Medical Center as Chief Fellow din. At presently, siya po ay active consultant sa Mary Mediatrix Medical Center at sa Mediatrix Heart Institute. So, ang guest po natin ngayon ay si Dr. Charles Tabora. Palakpakan po natin yan. Alam mo, your opening statement, Well, Doktor, batang-bata to mga doktor natin. magandang araw po Pwede ba sa- magpalit tayo ng microphone na lang, Doktor? At ito yung... Magandang araw po sa ating mga manonood. Ako po. ito ay buksan lang natin yung microphone. Pasensya na dito, primitive pa itong aming mga gamit dito. Well, unang-una, maraming salamat sa napakagandang introduction. Magandang araw po sa ating mga manonood at lubha ako ay talagang masaya at nagagalak at ako ay nakaupo dito ngayon at nandito ako sa ating programa. It's a very great honor and privilege na makasama po kayo ngayong araw na to. Ang ating mga kasama, mga distinguished gentlemen and gentlewomen. Ako'y natutuwa po at ako'y naimbitahan ho dito sa ating programa para magbigay ng konting kaalaman po tungkol sa ating subspecialty po sa cardiology. Ako din ay bumabati po sa mga may bahay dyan ho, sa mga mga Batanggenyo at mga taga-Lipa at mga karatig na bayan na nakikinig sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat sa ngalan ho ng Lipa Medical Society sa pamumuno siyempre ng ating minamahal na Dr. Roy Gonzales at ating mga kasamang ibang officers po. Isang napakagandang araw po sa inyo at advanced Happy Valentine's Day po. Magandang araw po sa inyo. Okay, thank you very much. Maging proud tayo sapagkat mayroon tayong doktor. Kanina, akala kung sinong binata lang na pupunta rito eh. Mano pa sa lahat ng napakagalang nito ating bisita ngayon, si Dr. Tabora. But, Doktor, kami ay nagpapasalamat sapagkat alam ko busy ang mga doktor pagdating sa oras ay napakahirap bunutin but because of the initiative ng ating mga kasamaan po sa Lipa City Medical Society. Nabunot ka doon ata sa ospital. Pero ito naman ay malaking tulong ito sa ating mga kabayan para maintindi nila ano ang mga dapat mapag-usapan tungkol sa puso. No, na una muna is ilan ba kayong mga cardiologists dito sa Lipa City? Well, kung ating titignan, medyo madami po. Sa Mediatrix pa lang ho, ako po ay affiliated sa Mary Mediatrix Medical Center. Kung titignan po natin, nasa 26 cardiologists po ang aming madami visiting na rin, active na cardiologists po doon. Sa Mediatrix pa lamang po yan. Sa mga karatig na hospital, katulad ng Medic, San Antonio, Metro Lipa, may mga iba ho din tayo mga cardiologists po din. Villa, at yung mga nasa malls, mga clinics din ho, may mga cardiologists din po tayo doon. So napakarami na rin ho mga doktor sa puso. So Meron ba bang mga espesyalista sa kung puso na yan, meron pa bang mga iba't ibang mga area dyan sa puso? Or talagang sila na yon? Kayo na yon? Well, we have yung katulad ko po, ako po ay basic adult cardiology. So lahat ng gamot ho sa puso, sa adult, ginagamot po natin. Subalit, meron din po tayo mga tinatawag na subspecialties po. Yung subspecialties na tinatawag po natin ay mga iba-iba pang linya ho sa puso na ginagamot. Katulad ho ni Dr. Rosita, meron ho siyang 2D echo. Tsaka si Dr. Javier, yun ay specialista sila sa cardio, pero nagbabasa ho sila ng 2D echo. Yun ay isang special na procedure po na ginagawa, ultrasound ho ng puso, para makita yung laki ng puso, paano gumalaw ang puso, at kung may anatomic abnormalities ho iyon. Bukod ho dun sa 2D echo, meron dun ho din tayong tinatawag na nuclear medicine. Si Dr. Jacob naman ho yan. Parang CT scan ho ng puso ho iyon na may ginagamit na radioactive reagent po na ginagamit po. Yun is para makita at ma-visualize din ng heart. Bukod ho din, meron ho tayong tinatawag na peripheral vascular cardiology po. Dito po yung pinag-aaralan po yung mga ugat. Ugat ho sa puso, ugat papunta sa paa, at yung mga aorta, mga peripheral arterial occlusive disease, yung mga ugat natin sa paa, at pati sa kamay, tinitingnan sina Dr. Palma at Dr. Armada naman po yun. And of course, yung lately, for the last 3 years, meron na rin ho tayong tinatawag na interventional cardiologist po. Yung interventional cardiologist po, isang subspecialization to sa cardiology, kung saan gumagawa tayo ng primary PCI, yung mga tinatawag na coronary angiogram at angioplasties. Nagagawa na rin po dito sa ating region. I'm very proud to say na dito sa atin, sa Southern Tagalog region, we are the first
region to have a cardiac catheterization lab. Sa pangunguna, of course, ng Mediatrix Heart Institute at saka ng HB Calleja group of companies na kapagtayo ho ng cath lab ho dun sa Mediatric Heart Institute. So yung mga dati nung araw, siguro sabihin natin 3 or 4 years ago, kung ang isang pasyente ay inatake sa puso at nadala ho dito sa isang hospital dito sa Lipa, kung kinakailangan ni emergency angiogram, angioplasty, medyo mahirap ho nung panahon na iyon kasi binabiyahe pa ho sa Maynila. Kung binabiyahe, wala pa ho yung mga start tollway ho noon, yung maabot ng 2, 3, minsan 4 na oras, lalo na kung traffic, bago madala natin sa Heart Center, sa St. Luke's, sa Makati Med, sa Asian. Pero dala ho na rin ho ng initiative ho din, of course, ang ating mahal na presidente sa Mediatrix, si Dr. Robert Magsino at saka ni Dr. Calleja. Nakapagtayo ng Heart Institute at meron ho tayong cath lab ho ngayon. Yung mga interventional cardiologists po natin dito ay si Dr. Joselito Ramos po at saka si Dr. Ariel Miranda po. Yung head din ho siya ng cardiac cath ho sa Cardinal. So ngayon, ang nandito yung accessible na ho, yung tinatawag na coronary angiogram at angioplasty. Affordable na din po siya. Kumbaga, kung ikukumpara yung presyo natin dito sa Lipa, kumpara dun sa presyo sa Manila, we can say we are competitive and affordable din po. Putuloy lang kita, Doktor. Doon Yes sa po. angiogram at saka angioplastic, available na sa Lipa pala ito? Available na po. Available. Pwedeng paliwanag mo natin sa ating mga tagapagsubaybay. Ano yung angiogram at saka yung angioplastic nito? Well, ang angiogram na tinatawag, isa po itong procedure na ginagawa po natin sa mga pasyenteng halimbawa nagkaroon na ng mga acute heart attack. Halimbawa, may pasyenteng dumating sa emergency room, sumasakit ho ang dibdib. Matinding sakit. Doktor, ang sakit na ng dibdib ko, 10/10. Ang ganitong klaseng mga pasyente, kung may mga pumapasok sa criteria na may nakikita sa ECG, mataas din ang cardiac enzymes, may ano din sa 2D echo at patuloy na pagsakit ng dibdib, minsan hindi lamang ho nakukuha sa gamot. Pwede natin bigyan ng gamot, baka kailangan gawan ng emergency procedure tinatawag na angiogram. Yung angiogram, coronary angiogram, isang specialized procedure ho ito na ginagawa ay may tinutusok ho dito sa femoral vessel po natin, dito sa singit, may pinapasok na catheter, parang tubo ho yan, parang ganito ho, na tubo, pinapasok ho dito, dire-diretso ho yun papunta sa puso. Pagdating ho ng tip, nandun ho sa tip ho ng puso, may pinapasok sa dye, pagpasok ng dye, tinitingnan kung may barado o hindi ang mga ugat. Yung angiogram is a diagnostic procedure that will tell us if the patient has coronary artery disease. Sinasabi ho sa atin kung may baradong ho mga ugat. It will tell us kung saan ho nagbabara ang mga ugat, kung ganong kabara yung ugat, at saka it tells us the anatomy of the heart, kung anong particular location. So kayang bigyan nyo ng remedyo na yun. Pag na-identify ninyong mayroong black, kaya nang lagyan ng remedyo. Yes po. Bigyan ng remedyo. Pero siyempre, yung pag tinabi natin coronary angiogram, hindi lahat ho ng pasyente na ina-angiogram tinutuloy ng angioplasty. Ang angioplasty naman is isang specialized procedure na kung saan may bara, may pinapasok na balloon, Okay. parang tube din ho, tapos pinaluluwang yung ugat, yung bara, tinatanggal ho yung bara, mag-i-inflate ho siyang ganon. Pag natanggal ang bara, mag-iiwan naman ng stent, ng bakal, para hindi magsara uli yung mga ugat. Pero tinitingnan po natin kung kakayanin po din ho ng pasyente ho iyon. At also, may mga criteria din ho tayo. Minsan kasi, pag ina-angiogram ang pasyente, katulad ko may mga 3-vessel involvement, diabetic, baka hindi din kakayanin ng angioplasty. Dito naman pumapasok ang bypass, yung open heart surgery na tinatawag. Manila nagagawin yun. Hindi rin po. Dito ho sa Mary Mediatrix Medical Center ho natin, sa Heart Institute, available na rin po yung bypass po natin. Meron ho tayong tinatawag na open heart surgeries. Sa katunayan, while we're talking right now, may isang katatapos lang gawin na open heart surgery ho. Kanina ng umaga lang Sino ho. mga doktor ang gumagawa niyan? Well, yung mga doctors, galing Manila din po. We have teams from St. Luke's, from Philippine Heart Center, katulad yung mga kilalang mga pangalan po, sina Dr. Stanley Castro, sina Dr. Reo Lico, Dr. Tony Manlulo. Ito yung mga kilalang doktor, very Pupunta rito sa distinguished Lipa. gentlemen. Opo, galing po sila sa Manila. They take time out of their schedules. Ini-schedule kasi natin ng bypass. They usually come here on weekends. Tapos ginagawa po yung kaso. Tumatagal mga from 4 to 6 hours. Pagkatapos po ng kaso, may mga intensivist din po na tayo. Isa pa din subspecialty po yun, critical care. Yun na nagbabantay ho Alin pagkatapos mas ng mura bypass. mag-undergo ka ng heart bypass operation dito sa Lipa or sa Heart Center?
Well, kung ikukumpara natin kasi, of course, dito sa amin, private po. Wala pa po pinag-uusapan pa kung magkakaroon po ng mga mga discount. Affordable naman po. Pero pinag-aralan din po natin, of course, kung paano natin madadala dito sa Batangas na gagawin natin, affordable din naman po. Kasi syempre, ang ano po natin, hindi lamang ang ano natin for the patients, pero gusto din natin na, syempre, ma-afford ho natin nila. So, medyo binabaho nila yung package ho ng bypass. Umaabot siya, medyo mahal din, pero comparable din ho sa Manila, nasa mga 700. 700,000. Opo, yung 700,000. Yung bypass na po yun. That's good for how many days na din po. Operations, doctor fees, kasama na rin po doon. If you go to Manila, like ako, galing ako sa Makati Medical Center, our packages there, minsan umaabot din ng ganon, pero medyo mas mahal ng konti. It's a bit more expensive. Pinag-aralan din namin yung packages din sa St. Luke's. Halos ganon din po. Pero mas mura pa rin tayo ng konti. Tapos aside from the fact that dito, mas same doctors din kasi. Kung nasa Manila ka or dito ka, pareho pa rin naman ang doktor mo. Ang inaano natin yung the comfortability of having a bypass done in the province as compared to Manila. Manila, luluwas ka pa, tapos doon wala ka pang tutulugan. Dito, everything is accessible at malapit po ho sa bahay. Okay, napakaganda. Good news mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin na kinakailangan talaga natin, Chairman, na kinakausap natin yung mga doctors kasi baka ang ilan sa atin pupunta pa ng Manila, hindi na alam na ang lahat ng mga expertise nito, itong facilities nito is available na pala sa Batangas. I just don't know kung alam mo na rin, Chairman, na itong sinasabi ni Doktor is pwede na pala tayo mag-conduct dito ng angiogram at saka angioplastic at saka yung bypass surgery, di ba? So, mga kaibigan, very revealing ho itong interview natin with Dr. Tabora sapagkat na-advertise natin sa ating mga tagapagsubaybay na ito ay available na ho dito sa Lipas City. So, ang hinihintay na lang namin dito, ang hinihintay na lang ng ating mga tagapagsubaybay dito, Dr. is yung sinasabi mo na dapat may package natin na mas mura kasi doon mas excited yung ating mga tagapagsubaybay, no? And I hope na magagawan ito through the intercession ng Lipa City Medical Society ay makakapag-package tayo ng mas mura pa para affordable sa ating mga tagapagsubaybay. Well, sir, yun nga, yung presently right now, meron din kaming packages ng coronary angiogram. Yung packages po natin ngayon, umaabot between 49 to 51,000 po yung ating package for the angiogram, which is very, kumbaga, medyo malaki din halaga din ho iyon. Pero kung ikukumpara natin sa Manila, katulad sa pinanggalingan ko, ang packages namin ho doon umaabot ng 80,000 to 100,000. So you can see the difference already. Talagang naging ng hospital at saka ni na Dr. Calleja, may ibababa ang presyo para maging affordable sa ating mga kababayan. Kasi, siyempre, ang sakit sa puso, yan na kumbaga delikado, kailangan agad gamutin. So, we're offering not an alternative, but the option of affordable healthcare para sa mga kababayan natin dito. Yung ibang packages naman pinag-aaralan pa, tapos ina-update naman po natin ayon sa, siyempre, yung doon sa hospital at saka doon sa kakayahan din ng ating mga kababayan. Okay. Yung father naman ng ating doktora dito, si Dingandan. Okay na, Jerry. Susundan ko lang kasi yung sinabi mo. Ayon sa kay Dr. Charles, ay ang ginagawa nila ng paraan ay yung mas affordable dito. At saka siyempre, mas maginhawa na dito ka na sa atin, nagpapagawa ng procedure. Kasi humigit kumulang mas mababa ang presyo, ang magagastos mo, kaysa sa doon sa Manila gagawain. Okay. The same expert doctors ang pumupunta dito. Okay. Si kumpadring Maramparo naman ngayon, Vice President ng Chamber of Commerce and Industry, Director ng Rotary Club of Lipa South. Daming title. Oo nga, nakakalito na. Magandang gabi, Dr. Charles. Magandang gabi, Tito. Ito nga pala kamag-anak namin Ay, na misis ko. Ako po ipamangkin nyo. Tatanong ko lang muna, ay ilan ba talaga ang puso ng tao? Kasi meron dalawa yata, 3 puso. Joke lang yan. Itong ating puso ay isang napakahalagang parte ng ating katawan. At sa aking pagkakaintindi, ito ang
dinadaluyan o ito ang nagpapam, ito ang nagbobomba ng ating dugo para may supply sa mga ugat na nararapat supplyan ng dugo sa ating katawan. May tanong ko lang, gaano ba kahalaga itong pump na ito? Ito ba'y pagkahuminto ng mga ilang segundo? Ano ba mangyayari sa tao? O ito ba ay itong pump ba na ito ay ilang pump ba sa loob ng isang minuto? Yun lang. Salamat po, Tito, sa iyong tanong. Well, ang ating puso is, they call the heart is the most vital organ of the body. Kung wala ang puso, hindi po tayo hihinga. Because the heart, sabi nga nila, is the pump. It pumps the blood to different organs of the body. Sa ating katawan, di ba, meron tayong utak, meron tayong baga, meron tayong kidney, meron tayong paa, meron tayong liver. So the heart, pag tumitibok ho siya, every time na tumitibok siya, meron tayong lumalabas na tinatawag na cardiac output. Siyempre yung dugo, dyan nakadikit ho yung oxygen, may hemoglobin ho yan, dyan nakadikit ang oxygen. So it's very vital that the blood and the hemoglobin oxygen reaches the different organs ng ating katawan. So, kung ultimo, tumigil lang yan ng ilang segundo, napaka-detrimental na ho yan. Kumbaga, napakalaki na ng harm na pwede mangyari pag tumigil ang pagtibok ng puso. Ang ano po natin ho dyan, the normal heartbeat is about 60 beats to 100 beats per minute. Ang ibig sabihin po noon, kada isang minuto, 6 na po hanggang 100 beses po dapat tumibok ang puso. At pag tumitibok ang puso, dapat dumaloy at lumabas ho doon ng dugo, papunta sa ibang organ ng katawan. Kasi pag hindi siya dumaloy, hindi siya nakarating sa kanyang pupuntahan na organ, magkakaroon ho ng tinatawag na ischemia o yung tinatawag na hypoperfusion. Pag meron tayong tinatawag na ischemia o hypoperfusion, itong ibig sabihin nun nito, nagkukulang ang oxygen, nagkukulang ang dugo na pumupunta sa ibang organ ng katawan. Katulad ng halimbawa, hindi mag-beat ng tama yung puso, let's say bumababa din minsan ng presyon at kung nagkaroon ng hypoperfusion, pwede ang pasyente mahilo, pwede yung ibang organs mag-shutdown, minsan nagkakaroon tayo ng mga renal shutdown, yung ibang or mga shock na tinatawag, o kaya konting panahon na ma-deprive ang organs natin ng tinatawag nitong blood at saka ng oxygen, napakalaking bagay na pwede magkaroon ho ng irreversible damage po. Kaya napakahalaga po na makarating ho o makapagpampang heart ng tama. Kasi kung hindi makapagpampang heart ng tama, hindi ho makakalabas ang blood papunta sa ibang organs po. May isa pa akong katanungan. May isa kaming member, naging presidente namin sa Rotary Club of Lipa South na mababa yung bomba niya ng puso. Around na 45 to 50 yata lang. Anong klaseng sakit yun? At ang alam ko na na-remedyohan ngayon normal na. Well, siguro yung tinatawag, yung mga binabanggit na numero ho, yan, meron tayong tinatawag na injection fraction. Sa ating practice as cardiologist, ang isang mahalagang diagnostic test na ginagawa is yung 2D echo. Yung 2D echo, ultrasound ho ng puso, sinusukat ho doon kung gaano kalaki ang puso, kung paano tumibok ang puso, at saka yung ejection anatomy ng puso, at saka yung ejection fraction. Yung ejection fraction na tinatawag, that is the amount of blood that is pumped out of the heart with every heartbeat. So siguro yung sinasabi niyang 45 to 50% po, yun ang tinatawag na ejection fraction, yun ay medyo mababa. Pag mababa ang ejection fraction, ang pasyente ay prone na magkaroon ng tinatawag na heart failure, congestive heart failure, ischemic heart disease, pwedeng pumalya ang puso. Ang normal na ejection fraction na amount ng dugo na lumalabas or cardiac na per heartbeat ay dapat nasa 55, nasa 55%. Ngayon, kung yung ejection fraction mo ay mababa sa 55%, katulad ng 45 to 50%, ang nangyayari ho dyan, prone ho sa heart failure, hindi lahat ho ng dugo na dapat lumabas galing sa puso ay lumalabas. Nagkakaroon ng backward flow, pumupunta minsan sa baga. Kaya minsan, ang pasyente ay nagkakaroon ng mabilis na paghingal, nihirapan huminga, exertional dyspnea, madaling mapagod. Kaya nagkakaroon ng heart failure. Minsan nagmamanas ang paa. Ang ano ho natin ho dyan, we give medications to see kung magagamot natin yung mababang heart ejection fraction. Pero kung may coronary artery disease na, yung sabihin natin may nagbabara ng ugat na nagkakos ng mababang ejection fraction, that's the time we do other diagnostic procedures katulad ng unang angiogram and possible angioplasty or bypass po. Depende po. Lulubusin ko na, nasa akin pa ang microphone. Yes, Tito. Itong mga nag-exercise,
Di ba pagka nag-exercise ka, lumalakas ang pintig ng tugo mo? Yung bang halimbawa na medyo hindi mo kaya hindi mo mahina wala ka sa kondisyon, ay mag-exercise ka, di ba delikado rin yun? Yes, Tito. Delikado po din ho yun. Katulad ng may mga pasyente ako nagpupunta sa clinic, humihingi din ng mga clearance sa gym. Well, unang-una ang titingnan po natin kung may mga tinatawag na comorbidities. So, katulad ng mga may sakit. Kung ikaw ay isang pasyenteng may high blood, lagi ang BP mo ay 150, 160, 170, at ikaw ay naisipan mo mag-gym at yun ang baseline BP mo, hindi po natin din marerekomenda ho yun. Kasi any form of exercise po, kahit pag-gym tayo, magbuhat tayo, tumakbo ho tayo, ang nangyayari po dyan, pumibilis ang pintig ng puso, tumataas din ang blood pressure. That is yung tinatawag na normal compensatory mechanism ng body. So pag tayo ay napapagod, tumataas ang BP, bumibilis ang heartbeat. Eh kung sa simula pa lamang ho, mataas na ang BP nyo, tapos lalo na kayo nagpagod, pwede ho kaya yung mag-stroke ho doon, pwede ho mag-atakihin ho sa puso doon. Kaya importante din ho, bago ho tayo mag-exercise, lalo na sa mga gym, dapat tingnan ho natin muna ang blood pressure kung kontrolado. Kung ang heart rate ay kontrolado din ho, dapat mababa ho, dapat sa 100. Also, dapat condition din ng ating katawan. Tinitingnan din ho natin kung may mga ibang mga comorbidity. Kung asthma, kung hinihika ka na, tapos sumigi ka pa ng gym, pwede ka din atakihin ng asthma habang ng gym. Hindi natin sinasabi sa lahat ng pasyente na kasi yung clearance, pinipili din tayong population. Usually mga 40 years old or above, tapos may mga comorbidities, maganda din tingnan muna ang ECG bago mag-regular gym everyday, matingnan yung mga cholesterol, triglycerides, blood sugar, creatinine. Kumbaga, katulad ng natin sinasabi bilang cardiologist, we always recommend patients to have at least an annual check-up every year para makita natin kung may kailangan bang gamutin o hindi. Pero when it comes to gym, tama po kayo dito na kung hindi condition ng katawan, kung may maaring high blood, maaring mabilis na tibok ng puso, yun ang hindi natin nire-recommenda mag-gym agad. Siguro magpagamot po muna bago tayo mag-exercise po to minimize the risk. Magandang gabi po, Dr. Tabora. Magandang gabi po, Tito. Alam mo itong doktor na ito, ang tatay nito matalik na kaibigan ng kapatid ko, si Dr. Nanding Tabora. Kaya binabati ko muna si Nanding. Dalawa pong katanungan ko dahil inumpisahan ito ng katabi ko. Una, nabanggit nyo kanina na ginagawa na dito sa Lipa, parang ginagawa ng paraan ng mga doktor na maging affordable. At nabanggit mo rin kanina na napakarami ng doktor na cardiologist dito. Siguro isang dahilan ay yung diet natin dito sa Lipa. Kung di nyo napapansin, dito sa Lipa, ang paborito ng mga tao dito ay goto, lome, bulalo. Kaya siguro connected yun sa itatanong ko in as much na ang diet ng lalo tikit dito sa Tagalipa hindi bukod sa nakakataas ng presyon maaaring pagmulan ng sakit ng puso. Meron kayong data ng katulad for example sa prostate, kailangan magpatingin ka pagdating mo ng ganong edad. Dito sa puso, meron kayong data na pagdating mo ng ganong edad, kailangan magpa-check up ka ng puso. May data ang mga doktor ng ganyan. Well, meron tayo dito yung tinatawag na routine screening. Well, we don't give a specific age kasi minsan, iba-iba ang pasyente. Minsan yung 20 years old, tumataas na ang BP, o kaya 30 years old, sumasakit na ang dibdib. Kumbaga, we always recommend our patients na basic check-up naman ho natin, Chem8, CBC, tsaka ECG naman ho tayo yung inaano po natin doon. Yung nire-recommenda. Pero ito say, kung may specific age na kailangan mo magganito o magganyan na laboratory, usually for me, yung sa practice ko, nagre-request ako ng ECG kung may simptomas ang pasyente. Yung simptomas na tinatawag ay kung masakit ang dibdib, kung madaling hingalin, madaling mapagod. At we also look into the history of the family. Kasi ang sakit sa puso ay namamana ho sa pamilya. Kung ikaw ay may magulang, isang mother mo or father mo na nagkaroon ho ng sakit sa puso dati, it's part of the routine screening. We do request for an ECG. Kung may isang magulang na may diabetes o kaya may anemia dati, we would also, or other conditions, nire-recommend din ho natin CBC at saka yung standard
standard na Chem8 na kasama ang blood sugar, cholesterol, creatinine, uric acid at saka yung SGPT. Now going back dun sa mga kinakain po natin, tama po kayo Tito, kung titingnan natin sa Pilipinas masarap ang lomi. Sinasabi natin dito sa Lipa talaga napakasarap po ng lomi. Nasa kapasarap ng lomi, goto, pangapansit ho natin. Pero kung titingnan natin, yung mga pansit at yung mga kinakain natin mga ganito, sa bawat sulok ng Pilipinas, meron talaga ho yan. Pero sa Lipa, medyo madami ho tayong mga ganun, tabi-tabi ho yung ano. Hindi natin naman sinasabi natin na huwag kumain ng lomi. Huwag mapagalit ho naman ho sa akin yung mga nagtitinda dyan. Pero yung inaano natin, everything should be in moderation. Kung ikay naglomi na sa umaga, huwag ka na maglomi sa hapon, sa gabi. Siguro we should have everything in moderation. Yung laging namin inaano, to prevent, the best way para i-treat ang cardiac disease is to prevent cardiac disease. Nandyan ho ang tamang pagjejeta. Iwasan natin ang masyadong matatabang. Kumorder ka ng pork chop, tanggalin natin ho yung tapa. Hindi naman, kasi yung taba, mataas po yung cholesterol levels ho nila, tsaka mga triglycerides. Yan ang pinagmumulan ng mga risk factors ng sakit sa puso. Bukod doon, halimbawa, umorder kayo ng chicken, kumbaga itanggalin din ho natin ng balat. Minsan ang balat ho napakataas ho ng kanyang napakataas ho ng cholesterol levels din ho niya. Iwasan din natin kung halimbawa, kung kayo nakapag-fast food na sa isang linggo, tama na siguro ang isang beses, hindi yung umaga, tanghali, gabi. Kasi siyempre, yung sa panahon natin ngayon, di pa is a very progressive city. As you can see, siguro in terms of urbanization at saka yung napakabilis ng pag-unlad ng ating bayan. Nung nakikita nyo, may SM tayo lang yata may bayan na may 7 Jollibee yata dito. At saka napakadaming McDonald's at napakadaming fast food. Pero hindi ko naman inaano yung fast food. Pero kung tayo man ay kakain ho ng mga ganung mga pagkain, everything should be in moderation din po. At saka pipiliin din natin ang ating kakainin din po. Doc, sumaglit lang sa isip ko ngayon yung tungkol dito sa affordability. Umpisa kasi may mga medical mission, no? Binabayaran natin ang pagdating sa pediatrics, siyempre, papasok ang doktor na tagalabas, may cost yung facilities. Paano kaya, halimbawa, makakuha ang mga asosasyon dito ng mga medical mission coming from US, mga heart surgeon na magagaling. Kasi dyan sa heart center, ang pagkakaalam ko, may mga nag-o-opera dyan ng libre. Sapagkat nagagaling US, kasama yun sa kanilang community service. What if nakapag-imbita tayo ng mga surgeon na libre at dyan gagamitin ang facilities ng Mediatrix? Magkano ngayon ang sisingilin ng Mediatrix? Para maging affordable. Kasi iniisip ko yung mga indigent yung mga mahihirap. Kasi sabi mo kanina, 700,000. Paano ma-afford ng isang magbubukid ang 700,000 para may paggamot? Kailangan magkaroon ng libre ang doktor. At kung may CSR ang Mediatrix, di-discount naman ng Mediatrix ang facilities. Ibig sabihin, yan ay part ng CSR ng isang kuan. Posible ba gayon sa Mediatrix? Well, Tito, siguro pag-uusapan po natin sa Mediatrix, hindi ko po pag-aari ang hospital. Pero sa aking pagstay dito sa hospital na ito, napakabait ho ng Mediatrix. Meron po tayong charity na program doon, ang tawag ho ay Good Samaritan po. Pero sa ngayon, hindi ko makocommit na masasagutin ng Good Samaritan ho yung ganong kalaking amount po. Pero maganda po ang idea niyo ho din. Dati napag-usapan na din namin ho ng mga kapwa ho cardiologist doon. Paano ba tayo makatulong sa kapwa natin? Paano natin matutulungan ng community? Well, of course, like yung professional fees sa Good Samaritan, we waive them already. Hindi naman po kami sumisingil sa mga pasyente sa Good Samaritan. Pero pag ganito mga specialized procedures, dapat din natin intindihin na syempre may mga gamit din nagagamit. The services, yun, madali naman pag-usapan po yan. Pero syempre yung mga gamit na gagamitin, may mga pre-prepare din ho mga dugo ho dyan. Siguro mabibigyan ho ng discount. Pero pag-uusapan sa tamang venue ho, hindi ko ho mapapangako po natin na 100% ho ay magiging discount ho natin. Pero siguro mapapag-usapan at saka kung may mga financiers din po tayo. Napakadami hong, katulad nung nagdaang bagyo, nakita napakadami mabuting tao, kababayan natin sa Amerika, sa ibang bansa, nagpapadala ng pera. Baka we can do networking with these other Filipinos, other doctors in the States. Baka aside from the services that they can give, baka financially they can also help us also. Kasi medyo mahirap nga nung ganung kalaking amount. Pero wala naman imposible sa mundo. Lahat naman nagagawa ng paraan. Katulad din ng mga pasyente ko na minsan may
kapos sa kakayahan, kahit sabi ko naman sa kanila, kahit yung pinakamahirap na tao sa mundo, kung gusto may paraan, nagagawa naman ng paraan ho yan. May mga napa-opera na rin ako dun sa heart center, very minimal naman ang binayad. May mga pilantropo naman ho tumutulong. Pero dun sa suggestion ho ninyo, dun sa tanong ho niyo, siguro pag uwi ko o pagbalik ko sa aking hospital, ipag-uusapan namin ng mga kinauukulan, mga boss, hindi ko lang ma-commit na magiging 100% yung ano. Siguro magandang idea po iyon. At yun pala ay kung may isa sa katuparan ho natin, alam ko ikasisiya ho ng ating mga kababayan. At siyempre ikasisiya din namin mga doktor bilang mga tagapaggamot dito sa ating bayan. Magandang gabi po muli sa mga manonood ng APAP Batangas. Kay Doc, magandang gabi po. Magandang gabi, kuya. Ang tanong ko po yung, ano po kaya yung mga symptoms ng kapag may depresya na yung tao sa puso? Simptomas. Well, maraming simptomas kung may sakit sa puso ang isang pasyente, pero ang pinakamadalas siyempre, of course, would be chest pain, sumakit ang dibdib. Ang madalas na dahilan ng isang pasyente kung bakit pumunta sa klinik ko ay nagrereklamo ho sila na nakakaramdam ho sila na mabigat sa dibdib. Meron tayong tinatawag na anginal symptoms. Ang angina, ang ibig sabihin noon ay yung mga chest discomfort or mga simptomas na related ho sa puso. Ang mga nararamdaman ho ay chest heaviness, para may nakapatong, para may hollow blocks, parang may libro na nakapatong dito sa left anterior chest wall. Pangalawa, minsan, nakakaramdam ho din ng jaw pain. Dito hanggang umaakit hanggang panga yung nararamdaman. Anginal pain din ho iyon. Pangatlo, meron din tayong tinatawag na shoulder pain. Sumasakit din ho itong shoulder, yung left upper extremity, kasama din po iyan, yung mga symptoms. Pero other symptoms, meron ho tayong tinatawag din anginal equivalence. Minsan ang pasyente kung diabetic, medyo may katandaan na, hindi lang chest pain o nagiging symptoms nila. Kasama din ho dito yung kahirapan huminga, nagkakaroon ng difficulty of breathing minsan nagkakaroon ho din ng mga diaphoresis, palpitations, pagkabog ng dibdib, mga senyales din ho ito mga symptoms ho ito ng ischemic heart disease, yung maaring may nagbabarang mga ugat. So these are the symptoms na madalas po natin makita. May mga symptoms tayo na atypical, katulad minsan nasakit ang tiyan, that can be an atypical anginal equivalent, o yung pwede din sa puso manggaling. Pero of course, nandito pa rin ho, kahit sabihin ko ito, mga symptoms na to, ang pinakamaigi pa rin, ang pinakamaganda, kung ang pasyente ay nakakaramdam ng kahit anong discomfort o katulad ng mga simptomas na nabanggit ko, maganda yung magpakonsulta agad sa doktor, sa internist o kung sino man doktor para ma-evaluate agad at mabigyan agad ng kaukulang gamot o kaya kaukulang workup na dapat gawin. Salamat, Doc. Doc, paano naman kung sakaling halimbawa sa malayong lugar, malayo sa ospital, at naramdaman nila yung mga symptoms na sinabi mo, ano yung first aid na pwede nilang gawin bago sila pumunta sa ospital para maano yung pagsakit? Well, yung mga halimbawa, nasa malayo ka, 30 minutos ka bago sa bayan, nasa pinakamalapit na ospital, siyempre ang pinakaano po natin, you have to go to a hospital right away. Pero yung first aid siguro, rest muna, hindi ka muna magbubuhat, maggagawa sa bahay. Kung ikinakaramdam na ng sakit, umupo muna at magpahinga. Tapos kumuha na ng sasakyan, dalhin na sa pinakamalapit na ospital. Wala kasi, ang gamot kasi natin sa puso, ang gamot natin, halimbawa, kung inaatake sa puso or nagkakaroon ng chest pain, meron tayong mga binibigay na mga emergency medications katulad ng isosorbide dinitrate, ang mga Isokate or Isordil, yung mga nitrates na binababad sa ilalim ng dila para mawala ang pagsakit ng dibdib. Pero kung wala kang accessibility kasi hindi natin ma-predict kung kailan sasakit ang dibdib, basta the moment na sumakit ang dibdib, uncomfortable ang pasyente, pinagpawisan, matindi ang sakit, 10 over 10, ang pinakamaigi na dalhin na agad sa ospital sa pinakamabilis na paraan para makita agad. Kasi napaka-importante yung time frame din ho na madala sa ospital. Mahuli ka lang ng ilang minutes, that can already be detrimental to the patient. So kailangan madala agad ho sa ospital ho. Thank you, Doc. Doc, ako po kasi ay isang CMO officer sa amin sa 740 Combat Group at karamihan sa aming mga activities is bloodletting. Nakakabuti po ba ang bloodletting para sa pag-aalaga sa bloodletting, sa pag-aalaga ng ating puso?
Well, yung blood donations, bago ho tayo mag-bloodletting or blood donations, sinusuring maigi po yan. Tinitingnan po ang pasyente, ini-screen, kumbaga, tinitingnan ko ang pasyente, may mga comorbidities, kung may mga sakit, tinitingnan din ho kung puyat ang pasyente, tinitingnan kung nung nakainom ang pasyente, tinitingnan din ho natin dito sa bloodletting, if you satisfy a certain criteria, kung kayo ay healthy, pwede ka mag-donate ng dugo. Pero kung ang tanong ay kung may kinalaman ba kung mag-bloodletting sa puso, well, of course, meron ho tayong na siguro yung tinatawag na maximum amounts lang ng blood. Hindi man kayo nagba-bloodletting araw-araw, di po ba? Siguro yun sa aking pinanggalingan, sa aking pagkakaalam, usually every 6 months to 1 year. Every 6 months to 1 year, pwede ka mag-donate ng blood. Pero kung ikaw ay magdo-donate ng blood, kasi minsan nakakarinig din ho tayo doon. Dati na napanood ko din dati sa may ginagawang minsan nung sa Manila, nag-donate ng blood buwan-buwan, hindi ho natin advisable ho iyon. Dapat hihintayin natin yung recommended time allotment kung kailan ho pwede mag-donate ng blood. Kasi pag nagbigay ka din ng dugo, detrimental din ho na may ka nagbigay ng dugo. Dapat within the specified time of 6 months ho dapat. Magandang gabi po sa ating mga manonood. At Doc, magandang gabi po. Magandang gabi. Ang itatanong ko lang po ay kung halimbawa po na dito po sa amin ay sa Batangas po, mahilig po yung tao sa mga pagsabihin na po nating medyo masisebo pong pagkain. Masisebo po. Opo, tama po. Pag uminom po ba ng malamig na tubig, yun po ba ay makakapag-cause din po ng mga diseases sa heart? Well, for scientific basis, sa pagkakaalam ko, hindi naman po yung kung uminom ng malamig, mainit na tubig, hindi naman. Ang pinagbabatayan kasi natin sa pagkain, kung ano ang kinain mo. Kung matataba ang kinain mo, kung mataas yung cholesterol mo, kung mataas yung mga rich in triglycerides yung kinakain mo, yun ang makaka-apekto. Walang, kasi yung tubig, may it be cold or hot, wala siyang pamantayan para mag-cause ng sakit. Yung ho natin, kung anong component ng iyong kinain, yun pa rin ang mas importante. Maraming salamat po. Thank you din po. Doc, ito'y katanungan ng mga lalaki, mga middle-aged man. Yung bagang paggamit ng mga gamot na sa erectile dysfunction, na katulad, for example, ng mga sikat na Viagra, kung ano-ano pa, meron pang made in China. Yan ba'y delikado kung ikaw ay makikipagtalik? Well, ito'y natanong na din sa akin na isang beses, nag-guest ako sa TV Patrol noon. May isang pasyente sila dati dito sa Batangas din noon. That was sa TV Patrol Southern Tagalog. Si Lolo, I won't say Steve anymore, pero natagpuan, hindi ko siya pasyente, pero tinanong din yung opinion ko doon. Ang pasyenteng ito ay may sakit sa puso, gumagamit ng isosorbide mononitrate na Imdur, at nakagamit ng pampa, at saka yung parang Viagra din ho, nakainom ho doon. Ito'y siya'y natagpuan na namatay ho sa motel. Namatay sa motel. Siguro yun yung pasyenteng yun. Pero ang nangyari ho kasi ho doon, ang isang ho natin dyan, meron tayong tinatawag na kontraindikasyon. Kung ang pasyente ay may sakit sa puso at umiinom ng gamot sa sakit sa puso tulad ng mga isosorbide mononitrate, yung mga nitrates, pag pinagsama mo ho siya sa mga Viagra, mga sildenafil, yung mga generic na yan, meron siyang reaksyon, nag-hypotension, tapos pwedeng maka-apekto sa puso. So, yun ang inaano natin. Baka kung kaya't nag-arrest siya, kaya siya namatay, ay naghalo yung gamot, ay kontra ho yun. Kung ikaw ay, kumbaga kung middle age naman, hanggat kaya pa, di kaya, pero we do not recommend kasi these medications na yung mga sildenafil, these were for different purposes. Hindi naman talaga for doon lang talaga yung purpose na iyon. Pero as much as possible, kung may iwasan natin, wag. Kung the natural method, kumbaga sa ating edad, babata talhat pa tayo dito. Hindi pa natin siguro kailangan. Pero yung po natin, kung paghahaluin ang Viagra at saka yung mga nitrates, yun ay talagang hindi ho pwede. Yun ay, lalo na kung may sakit ka sa puso, hindi ho advisable, lalo na yung mga galing sa China, kasi hindi din alam natin kung anong sangkap noon. Kung may sildenafil ho yun, at ikaw ay may sakit sa puso, at lalo na kung umiinom ka ng gamot sa sakit sa puso, makakaano ho din ho ito, makaka-apekto, pwede ho mag-trigger din ho ng an acute heart problem po. Bago ko magtanong ulit kay Doc, binabati ko ang aking kabiyak ng puso, si Adeling Amparo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Doc, yung napansin kita na
parang hindi ka humihingal, ang bilis mo magsalita. Malaki ba ang puso mo? Kasi malakas mag-pump. At saka yung bang puso na may butas, natatapon ba ang dugo nun? At yung sa mga bukid, ay pagka tinamaan ng paninikip ng dibdib, ang unang remedyo ay pinainom ng pineapple juice, tubig. Sa inyo yata mga doktor, may sinisipit yata sa ilalim ng dila. Pwede bang paki-explica mo? Well, una kong mabilis talaga po ako magsalita. Nakasanayan ko na rin po sa clinic ko kasi talaga hindi naman nagmamadali tayo pero marami po tayo kailangan i-explain sa pasyente. So sa 14 taon, 14 years na ho ako nagdodoktor. So sa 14 na taon, na-train na rin ho siguro ako magsalita ng mabilis para matingnan na lahat ng pasyente sa tama at taktang oras. Doon sa pangalawang tanong mo, kung anong ginagawa sa butas ng puso, meron tayong tinatawag na butas ng puso. May dalawang condition ho iyon. Yung atrial septal defect at saka yung ventricular septal defect. Kumbaga dun sa puso natin may mga butas, pero these are usually like yung ventricular septal defect, kailangan ma-repair agad ho ito. Lalo na bagong-bagong panganak pa lang ang bata, nilalagyan na ng patch o nire-repair, inooperahan kasi minsan hindi ito compatible sa life habang ikay nakakaedad na ho. Yung pangalawa naman po yung atrial septal defect, yung sa taas naman ng butas ng puso, minsan nagsasara na ito ng kusa, pero minsan kailangan din operahan to, lalo na kung magpe-persist. So it's a surgical ho yun ang ano ho natin dyan. Wala talaga tayong mabibigay na talagang therapeutic na medication para magsara ang butas ng puso. Ang pangatlong tanong sa bukid, kung may mga naririnig kayo, mga sinisipit sa ilalim ng dila. Sa base sa practice ko, katulad ko, kung may mga pasyenteng halimbawa matataas ang blood pressure, minsan nagbibigay din ho tayo ng isang gamot na mga sublingual medications to bring the blood pressure down. Kabilang na ho dito, ang madalas na ibigay yung, kung narinig din na po yung Catapres. Catapres or yung generic name ay Clonidine o Clonipres. Ang ginagawa po nito, kung ang BP ay higit sa 170, 180, 190, ang ginagawa ho, binababad ho sa ilalim ng dila para mapababa ho ang blood pressure. Malaking bagay din ho iyon kasi kung ikaw ay nasa bukid, ikaw ay malayo sa ospital at ang travel time mo ay let's say 30 minutes to 1 hour pa, kung hindi mabigyan agad, kasi hindi agad mabibigyan ng first aid talaga yung mga gamot sa swero kung nasa bahay, at least kung makapagbabad ho ng ganun, malaking bagay ho para mapaba ang BP. Pero alamin nyo muna kung talagang mataas ang BP. Kasi may mga pasyente din kaming gano'n na minsan masama ang pakiramdam, magbababad, yun pala mababa ang BP, nagbabad pa lalong bumaba ang BP. Alamin po muna natin kung talagang mataas ang blood pressure po nila. Yung isa pa yung mga hinihingal, of course yung hingal pwede din dahil sa puso yan, pero minsan ang hingal pwede din asthma. So mga butit din alamin din natin talaga kung anong condition. Kung asthma, ang gamot ho dyan, pinapasanaban ng pasyente. Kung halimbawa sa puso at masakit ang dibdib, meron tayong binababad yung Isocet or Isordil or Nitrostat. Mga nitrates ho yun. Pinababad sa ilalim ng dila. Pero hindi ibig sabihin noon pag ikaw ay nagbabad na sa dila, okay na at bukas ka na magpa-check up. Hindi po. Kung ikaw ay patuloy na mataas ang BP at lagi pa rin masakit ang dibdib, ang advice po natin ay kumonsulta agad sa pinakamalapit na ospital o doktor kahit gabi na. Importante yun kasi napaka-importante na makita agad ho ng doktor at mabigyan ng kaukulan at karagdagang gamot ho. Yung tubig daw sa pineapple. Yun, wala, lagi tanong ho yan sa akin. Kung doktor tumaas ang BP, uminom naman ng pineapple juice, bumaba naman ho. Pero base sa aming pag-aaral, pinag-aaralan wala talaga tayong tinatawag na scientific basis na nakakapagpababa ang pineapple juice ho ng blood pressure. Nakakapagpababa ng blood pressure, syempre gamot pa rin, at saka yung pagpapahinga, kung ikaw'y magre-rest, uupo, yun, makakapagpababa ng BP yun. Pero ito sa ikaw may scientific basis or medical basis ang pineapple juice, wala pa tayong nababasang evidence-based journal, sir. Si doktora, may nabasa ka na ba sa pineapple juice? Ako wala pa ho. Ang magandang gabi po muli. Tatanong ko lang po sana kung alin po ang mas delikado, yun po bang low blood pressure o yung high blood pressure po? Well, dalawa kasi. Pag low blood pressure, hypotensive yan. Pag high blood pressure, hypertensive po yan. Actually, pareho lang ho silang delikado. Kasi halimbawa, kung ang BP mo ay napakababa, ang normal na blood pressure natin nasa mga 100 to 100 and above to about mga 130, yun ang normal BP natin. Systolic yun, yung nasa taas. Yung nasa baba naman, ang normal na nasa between 60 to 90 dapat. Ngayon, kung ang blood pressure natin, mababa, let's say 60/40, delikado din ho iyon. Kasi bakit? Kung mababa ang presyon ng isang tao,
kulang yung dugo na dumadaloy papunta sa utak. So pwede kang himatayin, pwede kang mahilo. Kung bigla kang hinimatay at wala kang kasama at mababa ang blood pressure mo, pwede kang mauntog, pwede kang magkaroon ng injury. May mga pasyente ng gano'n na pinambumagsak ang BP, nauntog, bumunta sa ospital hindi dahil inatake sa puso o nag-stroke na punta dahil may namumuong dugo sa ulo dahil nauntog, dahil nawala ng malay dahil dun sa pagkahilo. Sa isang banda naman, kung ang BP ay napakataas, let's say 160, 170, 180, minsan may mga pasyente tayong umaabot ng 200 ang BP, 240 yung systolic, ang delikado naman ho dyan ay stroke. Ang stroke ay isang kondisyon kung saan maaring magbara ang ugat sa utak o maaring pumutok ang ugat sa utak. Pag nagbara ang ugat sa utak, ang nangyayari ho dyan, yung tinatawag na infarct. Pag pumutok naman ang ugat sa utak, ang tawag doon ay hemorrhagic stroke. Yun ang medyo mahirap din operahan kasi diretsong agad ho yun, operation, emergency operation, kung kakayanin din ng pasyente po yun. So, either way, kay mababa ang BP, delikado. Kay mataas ang BP, delikado din po siya. So, ang importante pa rin, regular checkups at saka kung makakapag-check ng BP. I'd just like to add, yung mga simptomas ng mataas ang BP, masakit ang ulo, masakit ang batok, nanalabo ang paningin, nahihilo, minsan nasusuka ang pasyente, sumasakit ang dibdib. Difficulty of breathing kasama din ako dyan. Minsan nangingimay ang mga kamay o nagmamanhid. That's part of sobrang taas na blood pressure. So kung kayo nakakaramdam ho ng mga simptomas na ganito, I would advise you to take your blood pressure. Then kung persistently mataas, seek immediate consult with your attending or the nearest physician po. Doc, yung mga inborn diseases ng puso, for example, nabanggit nga ni Paring Mar, yung may butas ang puso, o di kaya enlargement of the heart, yung bagay, makokontrol natin yan sa paglaki ng let's say ng pasyente. Meron kasing nagsasabi na pag meron kang kanyang defect, maikli ang buhay mo. Hindi ka aabot ng ganong age. Anong sasabi mo doon? Yes, Tito, that's possible ho. Meron tayong mga congenital heart disease, katulad na nabanggit ko, atrial septal defect, ventricular septal defect, mga butas sa puso. Pero depende kung ganong kalaki din yung butas at dapat at an early age, bata pa lang ho, na nakikita na siya ng pediatric cardiologist at mabigyan agad ho ng kaukulang surgery kung kinakailangan. Kasi these congenital heart conditions, tama po kayo na as we age, kung halimbawa hindi nare-repair yan, paulit-ulit nagkakaroon ng symptoms kasi kung may butas, may shunting ng blood, nagkakaroon ng hingal, nagkakaroon ng pagod, easy fatigability, palpitations, kumakabog ang dibdib. Kung maaagapan, depende po dun sa kung anong condition. Kasi marami ho tayong klaseng congenital heart disease. Pero tama din po kayo na habang hindi pa nakokorek ho ito yung mga sakit na ito, talagang mas prone at mas yung quality of life, kumbaga, tsaka yung lifespan ng pasyente ay mas mababa kumpara dun sa normal na tao. Kaya may screening din tayo at saka itong mga congenital heart disease. Alam mo naman, pagkalabas pala ng bata, meron tayong tinatawag na blue baby, yung nangitim, tapos yung laging nangingitim, nagkakaroon ng clubbing, nagkakaroon ng cyanosis, yung pamumutla, tapos naririnig naman through stethoscope. At saka may mga makabagong teknolohiya na rin tayo para mamonitor din ho ito. At saka of course, yung 2D echo, ginagawa din ho natin sa pediatric. Incidentally, may pediatric cardiologist din po tayo dito sa Batangas, si Dr. Estebanez sa Pediatrics every Friday, at saka si Dr. Lapak din po every Saturday po para sa mga may sakit sa puso sa bata. Meron na tayong heart transplant. Sa Pediatrics wala pa. Pero dito sa Pilipinas, nag-heart transplant na sila. When I was in training sa Makati Metro, wala pa kaming na heart transplant. From what I know noon una, meron yatang there were ilang cases po sa heart center na nagawa. Pero hindi na siya yung kasi doon sa evolve ng technology, may mga makabago na ho tayo, mga therapies na pwede na gawin. CRT, meron yun, nandiyan na angiogram, angioplasty, bypass, yung mga may mga other corrective procedures that can be done for the heart. Pero hindi ho siya common na ginagawa yung heart transplant ho dito. Tsaka mahirap din po siyang yung maghanap ng donor. Yun ang isa din kasing ethical issue din ho yung donor. Kasi kung nagbigay ka ng heart, dapat yung pasyenteng, usually yung kinano nila yung mga na-aksidente. So it's not very common ho dito. Siguro,
ngayon ay buwan ng mga puso at ibig kong tanungin ang ating panauhin. Mayroon bang established na relasyon? Yung sinasabing kapag ka ikaw ay natuwa, ay tumataba ang iyong puso. Kapag ka nakakatuwa ang isang tao, nakakataba ka naman ng puso, di ba? Saka kapag ka ikaw naman ay nabibigo o medyo nalulungkot, ay parang ikaw ay tinatawag na broken-hearted. At nakakamatay ba yun, Doktor? Pakibigyan mo nga ng ating explanation. Hindi natin inimitahan lang dun sa broken-hearted or kung masaya ka. Any form of, kasi kung masaya ang isang tao, kung broken-hearted ang isang tao, these are forms of stress. Any forms of stress can induce the heart in a way na pwedeng bumilis ang tibok ng puso. Pag ikaw ay, syempre pag ikay masaya, di masayang-masaya ka, our body secretes certain hormones, yung mga catecholamines na tinatawag, bumibilis po ang heartbeat natin, tumataas po ang BP natin, which can affect the heart. Same is true pag tayo ay nadidepress, pag tayo ay nakikipag-break, naghihiwalay, o nag-away tayo ng girlfriend po natin, pag nadidepress tayo umiiyak, yung iba, bumibilis din ang heartbeat kasi tayo ay nadidepress na naging emotional ho tayo, pag mga ganun mga pagkakataon, bumibilis din po ang heartbeat, tapos tumataas din ang BP, which again can affect our heart. So, kumbaga yung sa emotion, any type of emotion, be it be the extreme, kung sobrang saya o sobrang lungkot, pwede ho din maka-apekto sa puso. And that has been, yung mga napapanood natin sa teleserye, di ba? Pag sobrang galit, sobrang tuwa, sobrang pwede ho maapektuhan ang puso ho natin. Siya puso mo, Jerry. Thank you. Doc, napakarami kong natutunan. Actually, parang nag-attend ako ng isang lecture ngayon eh. Nalaman ko na ang mga simptomas pala pag mayroon kang atake sa puso, ito, pinagsulat ko lang yung pananakit ng chest natin, no? Mayroon tinatawag na, pati yung shoulder pain, yung pananakit ng shoulder natin, isang indikasyon din yun. At yung tinatawag na yung kahirapan ng paghinga. So, dapat yan, bantayan natin yan. Pero mayroon kang hindi nabanggit, Doc, yung tungkol doon sa yung mga pinagpapawisan, yung mga uneasy, di ba? Yung kasama din pala, sorry, hindi ko nabanggit, yung diaphoresis na kasama ho yun sa symptoms din ng heart attack, yung pinagpapawisan ng malamig, na excessive perspiration, kasama din ho yun sa symptoms ho. Pwede pakipaliwanag mo ng kaunti, Doc, yung tatawag na inguinal pain. Kasi ang pagkakainti sa akin, ang dating sa akin, yung sa jaw. So, ano yung tatawag na inguinal pain? Well, anginal pain Or comes... inguinal pain? Yung anginal pain dito, ito yung pain, yung sumasakit ho yung ating dibdib, nagkakaroon ho tayo ng jaw pain o kaya dito sa shoulder upper extremity pain dahil may imbalance ng supply, ng oxygen supply at saka demand. Dahil kung makipot ang mga ugat o kaya kung may nagbabarang ugat, so yung demand niya mas malaki. Pero yung supply ng oxygen at ng dugo papunta sa ugat, konti kasi nga barado ho eh. So, because of that, nagkakaroon ngayon ng pain. Yung pain, ang madalas na makita natin pain, nandito sa left anterior chest wall. Dito, katapat ho ng ating puso. Ito yung most common ho natin sa puso na anginal pain. Sa left anterior Yung chest minsan wall. parang tinutusok-tusok ka. Part na rin yun ng symptoms na merong problema. Unusual po, pwede din po, pero it's not very common. Yung tinutusok-tusok, yung mga kinukurot-kurot, usually hindi po siya anginal. Yung anginal pain na tinatawag natin, yung para may nakadagaan, chest heaviness. Okay. Isipin mo dito, may hollow blocks pong nakapatong sa inyo na mabigat. Matakot ka na ron, ano? Doon, matakot na may kasamang pagpapawis na excessive perspiration, tapos parang a feeling of uneasiness at saka impending doom. Parang feeling mo, kinakabahan, nagpapalpitate ka, pinagpapawisan ka, hindi ka mapakali. Yun ang Meron tayong doktor ng bayan para sa mga puso na ngayon. Alam mo, yung mga nanonood ngayon, tingin ko maraming natutunan ngayon sa episode natin. But of course, kinakailangan pa rin pumunta sila sa mga doktor natin. At kung pupunta sila sa doktor ngayon na Dr. Charles, magkano ang fee sa isang doktor? Pag bibisita ka, magkukonsulta ka, magkano normally ang fee ngayon?
Well, kayo, Doc, dito, libre lahat kayo sa akin. Pero yung fee iba-iba naman ho. Katulad namin, like ako, pag nagpa-practice ho ako, depende, meron siyempre tayo mga health cards na tinatawag. Kung kayo po ay may HMO, may it be Medicard, MaxiCare, yung mga Coco Life. Kasi yung majority ng practice ko sa HMO nang gagaling. Kasi kung may health card kayo, wala na ho silang babayaran. Ang binabayaran nila yung health card per annum basis. Bukod doon yung mga consultations, iba-iba naman ho. Pero I do not want to give a specific figure. Siguro range na lang po tayo. Yung iba nasa 400, yung iba nasa 600, Okay. iba 500, ganun. Less senior citizen discount pa ho yun. Okay. So, mga kaibigan, nais ko nga palang batiin muna ang aking classmate po sa MNSA, si Colonel Art Cordura. Yan po ay isa po sa mga ginagalang namin sa MNSA. Napakagaling po niyan. Siya po ay minsan nanonood sa ating programa. Ako ay nag-believe na napanood yung ating programa niya. So, Ding, baka pwedeng i-announce natin yung mga sponsors natin? Nasaan na yung ano? Yung Sampaguita Department Store, huwag niyong kakalimutan yan sapagkat kami ho ay napapanood dahil po sa Sampaguita. Pag nawala po yan, wala na kaming pambayad doon sa operator namin. Baka magpalit-palitan na tayo, Marano. Minsan ikaw ang operator, cameraman, minsan si Kaped, minsan ako. Para matuloy lang tayo. Salamat din dito sa Blue Sapphire na palaging libre ang gamit ng Batangas. Gayon din doon sa, siyempre, sa great concepts na tumatanggap Of sa course. atin kapag tayo busy itong Blue Sapphire. At saka yung Facebook natin. At siya nga pala mga kababayan, itong episode na ito at saka yung mga previous episodes po natin ay naka-upload na sa YouTube at mas madali nating mapapanood sa Facebook. Up Batangas po, doon sa Facebook. Hanapin lang po ninyo yon at ang makakapili kayo ng episode na gusto ninyong panoorin saan man po kayo nandoon sa ating mundo. Okay. So, parting statement galing po sa ating butihing napakagaling na doktor ng bayan para sa mga puso. Doktor? Una again, ako'y nagpapasalamat ng lubos sa Batangas sa inyong imbitasyon ho dito. Ako'y second time ko na ho ito. Sa pagkakaalala ko last year din, mga ganitong mga panahon ako'y nakapag-guest din ho. Pero napakasarap ho ng pakiramdam na makapag-guest ho dito at makapagbigay ng konting kaalaman sa ating mga kababayan at mamulat ang kanilang mga mata tungkol sa kalusugan natin, particular sa ating puso. Ako po ay magpapasalamat po sa inyong lahat sa binigyan niyo ako ng konting panahon at konting oras para ma-share naman ho ang aking subspecialty. Sa ngalan ng Lipa Medical Society, sa pangunguna ni Dr. Roy Gonzales at saka ng kanilang mga officers, of course, ang isang mentor ko din, si Dr. Tita Andal, marami din ho salamat for giving me a chance to be part of LCMS and to be an officer. And of course, sa inyong lahat po dito, ang mabuting bahay ni Dr. Zil, kayo po. And of course, sa Mary Mediatrix Medical Center, marami din salamat po for having me as one of their cardiologists. At sa pangunguna, of course, ng ating medical director, si Dr. Robert Magsino. Robert Magsino. At of course, ang aming boss po, ang aming boss, si Dr. Romulo Resita po, ang aming, aming kuya at napakagaling na section chief at head ng cardiology sa Mediatrix. So again, inaanyayahan ko po kayo, kung kayo po ay may mga tanong, you can go to our clinic na sa Mediatrix naman kami every day. And of course, open na po yung Mary Mediatrix Heart Institute, HB Calleja, group of companies po. So available na po yung angiogram services po namin, angioplasties, coronary artery bypass grafts, open heart surgeries po. Available na rin po. Of course, ang heart station po namin din sa Mediatrix, we have 2D echoes, ECGs, treadmill stress test, at saka dumi. So, magandang araw po sa inyo lahat at marami pong salamat po sa invitasyon niyo sa akin. Napakalaking karangalan po. Thank you para very sa much, si Dr. Celine. So, in behalf po ulit of the Lipa City Medical Society, under po kay Dr. Roy Gonzales sa mga officers po, thank you po ulit sa always na pag-accommodate po ng APAP Batangas po sa pagtulong po natin sa ating mga kababayan in terms of health. At ngayon mga kaibigan, ang report ng 740th Combat Group. Thanks, sir. Ang 740 Combat Group po ay naging busy nitong nakaraan linggo. Kami po ay naimbitahan ng Ibaan, Batangas para magtanim sa kanilang lugar. 2 lugar po yung aming tinanaman dito. Ang Barangay Bungahan at saka ang Barangay Kilo ng Ibaan, Batangas. Then sumali din po ang 740 Combat Group sa inimbitahan po kami sa Fun Run sa Batangas Eastern College sa San Juan. Then patuloy pa rin po yung aming pagbibigay ng medical treatment
medical treatment sa mga pasyente namin dito. Dinadala po namin sa Jose Reyes at saka dito po sa Batangas Medical Center. Then sumali din po ang 740 Combat Group sa bloodletting sa Batangas Eastern College. Then kahapon po nag-participate po ang 740 Combat Group sa optometric mission sa pamumuno ng Vice Mayor ng Batangas City. Batiin ko lang po sir yung yung aming fans sa APAP Batangas si Darlene Manalo. Happy birthday. Siya po yung fans namin. Thank you po. Thank you very much, Alan. At bago po tayo magpaalam sa ating programa, nais ko pong batiin ang dati ko pong boss na si General Romeo Taguinod. Tumatakbo po siya ang director ng PABSLA. Doon sa mga kaibigan namin, baka pwedeng pakitulungan na lang. Maraming salamat and good luck na lang sa inyo, sir, sa pagtakbo dyan sa Fernando Air Base Loan Association Incorporated.